Ang male lead na si Kang Hujong, isang financial specialist sa isang malaking kumpanya sa EVs, ay bumalik sa Korea ngayon pagkatapos ng 10 taon para sa isang maikling business trip. Imbes na manatili sa hotel, pinili niyang manatili sa bahay ng kanyang tiyuhin. Hindi inakala ni Hujong na ito ang magiging lugar kung saan muling magtatagpo ang kanyang first love, ang babaeng lihim niyang minamahal noong high school. Pagkatapos noon, pumunta si Hujong sa meeting point para sa isang blind date. Dahil matagal na siyang single, ipinakilala siya ng kanyang matalik na kaibigan sa isang pinsan. Nagkataon na dumating din ang female lead na si Hongjo para gawin ang parehong bagay. Agad siyang lumapit kay Hujong dahil inakala niya na ito ang kanyang date. Hindi makapaniwala si Hujong nang makita niya na ang babaeng nakaupo sa kanyang harapan ay ang matagal na niyang lihim na pag-ibig. Napatulala siya ng ilang segundo habang inaalala ang mga nangyari sa nakaraan, samantalang tila hindi naman siya nakilala ni Hongjo. Sa mismong sandaling iyon, dumating din ang pinsan ng matalik na kaibigan, at doon nataranta si Hongjo nang malaman niyang nagkamali siya ng lalaki. Agad siyang humingi ng paumanhin sa kanilang dalawa at mabilis na tumakbo patungo sa kanyang blind date. Sa malayo, hindi pa rin maalis ni Hujong ang kanyang tingin kay Hongjo. Hindi na niya pinansin ang babaeng nakaupo sa harapan niya, ang tanging nasa isip niya ay si Hongjo lamang. Nang makita niyang umalis ang dalaga at ang lalaki, agad na sumunod si Hujong, ngunit paglabas ay hindi niya makita ang dalawa. Sa totoo lang, nakilala na pala ni Hongjo ang kanyang kaibigan noong high school, ngunit dahil sa labis na hiya sa sitwasyon, nagkunwari siyang hindi niya ito kilala. Walang gaanong interes si Hongjo sa kanyang ka-blind date, kaya't nagbigay siya ng maraming dahilan upang tapusin na ang date. Sa kabilang banda, ganoon din si Hujong, palagi siyang nagpapakita ng malamig na pakikitungo sa dalaga, at ginamit niyang dahilan ang hindi niya pagkakaalam sa mga daan sa Seoul upang tanggihan ang paghatid dito pauwi. Nang gabing iyon, habang pauwi na si Hujong, tumawag ang kanyang matalik na kaibigan mula sa Amerika, at sinumbatan siya dahil bigla na lang daw niyang iniwan ang kanyang pinsan. Depensa ni Hujong, hindi naman niya iniwan dahil maayos naman siyang nagpaalam, at pinayuhan siya ng kaibigan na makipagkita sa lahat ng kaibigan niya sa Korea at bumalik na agad sa Amerika. May plano na rin si Hujong na ganoon, ngunit ang biglaang paglitaw ni Hongjo ay nagpabago sa kanyang isip. Nagtatrabaho siya ngayon at higit sa lahat, ginagawa ang mga bagay na hindi niya nagawa noon sa taong kanyang pinalampas. Habang naghihintay sa red light, nakita ni Hujong si Hongjo sa tabi ng kanyang sasakyan, sinubukan niyang tawagin ang pangalan nito, ngunit hindi siya narinig, at sa parehong oras ay dumating din ang bus sa hintuan. Agad na tumawid si Hujong sa kabilang kalsada upang hanapin si Hongjo, ngunit pagdating doon ay wala na siya. Inakala niyang nawalan na naman siya ng koneksyon kay Hongjo, ngunit hindi pala, hindi siya sumakay sa bus na iyon kundi pumunta sa kabilang banda para bumili ng tteokbokki, spicy rice cakes. Nag-isip pa ng kaunti si Hujong, pagkatapos ay lumapit siya kay Hongjo at umorder ng parehong pagkain tulad niya, habang nagpapanggap pa rin si Hongjo na hindi siya kilala. Pagkaraan ng ilang sandali ay tinanong niya ito kung hindi niya siya nakilala, at dito ay hindi na gustong magpanggap pa ni Hongjo. Nakilala na niya ito mula pa sa cave, dahil hindi nagbago si Hujong mula noong nasa high school pa sila. Matapos magkamustahan ang dalawa, inilabas ni Hongjo ang kanyang telepono upang kunin ang numero ni Hujong. Plano niyang mag-organisa ng muling pagkikita, kasama ang kanilang mga dating kaibigan, at sinabi pa ni Hongjo na tiyak na matutuwa ang mga ito na makita si Hujong. Bilang tugon, tinanong ni Hujong kung hindi ba siya masaya, at nang marinig iyon ay nabigla siya at naibuga ang iniinom na tubig sa kanya. Agad na humingi ng paumanhin si Hongjo, at dahil sa labis na hiya ay nagbayad na siya at umalis, at sinabi kay Hujong na gamitin na lang ang sukli para sa labada. Pagkatapos nito, biglang hinatak ng pulis ang kanyang sasakyan dahil sa maling pagkakaparada. Pag-uwi, hindi mapigilang isipin ni Hujong si Hongjo, at paulit-ulit niyang tiningnan ang sukli na ibinigay nito. Nababalisa si Hujong sa paghihintay kung magte-text ba si Hongjo, at inisip niyang bakit naman siya umalis nang walang pasabi. Naalala ni Hujong ang alaala 10 taon na ang nakakaraan nang una niyang makita si Hongjo sa bus. Noon, sila lang dalawa sa bus at nakatulog si Hongjo, kaya pinakiusapan ng driver si Hujong na gisingin siya. Ngunit sa halip na magpasalamat sa kanya, ang kakaibang babaeng ito ay nagpasalamat sa driver, at dahil nakakast ang paa ni Hujong, silang dalawa ay nahuli sa pagdating sa paaralan. Nang makita ang kanyang mga kaibigan na pinaparusahan ng guro, mabilis na nakaisip si Hongjo ng paraan, at nilapitan niya si Hujong upang gamitin ito bilang dahilan. Ngunit sa halip na makipagtulungan, sinabi ni Hujong sa guro na ito ang unang beses niyang makita ang babae at masakit ang kanyang kamay. Agad na pinapasok ng guro si Hujong, habang si Hongjo naman ay hindi nakatakas sa parusa. Sa loob ng silid-aralan, muling nakita ni Hujong si Hongjo sa labas ng bakuran ng paaralan, at noon ay hindi niya maalis ang kanyang tingin dito. Nakita rin siya ni Hongjo kaya kumaway ito, at ang pakiramdam ni Hujong noon ay napakakaiba. Umiti siya na parang isang bata, kahit na dati ay palagi siyang may malamig na mukha. Ngayon, kapag iniisip niya ito, nasa isip pa rin niya ang figura nito, isang taong hindi niya nagawang kausapin 10 taon na ang nakakaraan.
Sa parehong oras, ikinuwento ni Hongjo sa kanyang matalik na kaibigan na si Haeji ang tungkol sa muling pagkikita nila ni Hujong at talagang interesado si Haeji kay Hujong. Dahil noong high school, si Haeji ang may gusto kay Hujong at hindi si Hongjo, 0 taon na ang nakalipas, labis ang paghanga ni Haeji kay Hujong na ayaw na niyang mag-aral o kumain. Noon, pinayuhan ni Hongjo ang kanyang matalik na kaibigan na magtapat na kay Hujong at doon tinulungan ni Hongjo si Haeji na ibigay ang love letter kay Hujong. Nang ginawa niya iyon, nagulat ang lahat, pati na rin si Hujong, dahil hindi nila alam na ginagawa lang iyon ni Hongjo para kay Haeji. Dahil hawak ang sulat at dismayado si Hujong na hindi ito galing sa taong gusto niya, hindi na niya sinagot si Haeji. Ang pag-alala sa nakaraan ay nagdulot pa rin ng hinanakit kay Hongjo para sa kanyang matalik na kaibigan, at inisip pa nga niya na ang unang pag-ibig ni Haeji ay para lang sa mga batang walang muwa. Dahil alam niyang gusto pa rin ni Haeji si Hujong, ipinadala ni Hongjo ang numero ng telepono nito kay Haeji para siya na mismo ang kumilos. Patuloy na iniisip ni Hujong si Hongjo at patuloy siyang lumabas ng telepono umaasa na magte-text ito. Doon, nang gustong kunin ng tiyuhin niya ang kotse para pumasok sa klase, ikinuwento ni Hujong sa kanya ang lahat. Hatak na ng pulis ang kotse dahil sa maling pagkakaparada, at noon ay nakita ko ang isang dating kaklase. Agad na tinanong ng tiyuhin kung dating kasintahan o first love ko ba iyon, at bago pa makasagot si Hujong ay may tumawag na hindi kilalang numero. Walang iba kundi si Haeji ang nasa kabilang linya, at walang gana si Hujong dahil hindi ito ang tawag na inaasahan niya. Tinanong niya kung kasal na si Hujong, at nang malaman niyang hindi pa ay tuwang-tuwa siya. Pagkatapos magtanungan ng kung ano-ano, inanyayahan niya si Hujong sa isang welcome party, at nang sumang-ayon si Hujong ay hindi maitago ni Haeji ang kanyang emosyon sa kanyang matalik na kaibigan. Doon, narinig din niya ang boses ni Hongjo, ngunit nang susubukan niyang kausapin ito ay ibinaba na ni Haeji ang telepono. Nang gabing iyon, inihanda ni Hujong ang kanyang damit para sa pagtitipon. Nang makita ang kanyang kakaibang kilos, nagtaka ang kanyang tiyuhin kung makikipagkita ba siya sa kanyang first love. Agad itong itinanggi ni Hujong at sinabi na may kailangan siyang kunin mula sa babae, ngunit hindi niya masabi kung ano iyon. Sa kabilang banda, inihanda na ng isa sa kanilang mga kaibigan ang lamesa at ang unang dumating na excited ay walang iba kundi si Haeji. Upang mapabilib si Hujong, kailangan niyang magsuot ng mataas na takong kahit masakit na ang kanyang paa dahil hindi siya sanay magsuot nito. Kasabay nito, dumating din si Hujong at niyakap siya ng kanyang kaibigan dahil matagal na silang hindi nagkita. Agad ding bumati si Haeji, ngunit hindi maalala ni Hujong kung sino ang kaibigang ito dahil malaki na ang ipinagbago ni Haeji. Ngunit ang pinakahihintay ni Hujong ay wala pa, si Hongjo ay papunta na nang makatanggap ng text mula sa kanyang boss. Sinabi ng boss niya na kailangan niyang magdala ng regalo at sandaling dumaan upang batiin si Director Kim, at mayroon ding isang tao doon na ayaw makita ni Hongjo, ngunit hindi siya maaaring sumuway. Samantala, patuloy pa ring umaasa si Hujong na darating si Hongjo, habang si Haeji naman ay lasing na at wala ng malay sa paligid. Dinala na ni Hongjo ang regalo kay Director Kim, ngunit nang paalis na sana siya ay pinigilan siya ni Director Kim upang ipakilala sa isang tao. Nang makita ang lalaki, agad na naghanap si Hongjo ng paraan para umiwas, tila marami na silang pinagdaanan sa nakaraan. Pagkaraan ng ilang sandali, dumating si Hongjo sa meeting place, kasama ang grupo ng mga kaibigan sa kalagayang lasing, at wala na siyang pinagkaiba kay Haeji. Dahil sa kalasingan ng dalawang babae, napilitan na lang ang dalawang lalaki na sumuko. Nang malaman ni Hujong na umuupa siya ng bahay sa Obok Ward, sinabi ni Sangbin kay Hujong na ihatid na niya si Hongjo dahil magkapareho lang sila ng daan. Si Sangbin naman ang mananatili para alagaan si Haeji at maglinis ng kainan. Halata namang si Haeji ang gusto niya. Agad pagkatapos, sumunod si Hujong kay Hongjo para ihatid ito pa uwi. Dito, gusto niyang linawin ang ilang issue mula sa nakaraan kay Hongjo. Ngunit hindi niya ito pinansin at agad na tumakbo patungo sa gate ng paaralan dahil ipinaalala nito kay Hongjo ang unang beses na nagkita sila. Hindi malaman kung dahil ba sa alak o ano, ngunit bumuo si Hongjo ng isang napaka-emosyonal na kwento. Hindi ba't ako ang naghatid sa iyo sa paaralan kaya tayo nahuli? Dahil masakit ang paa mo, ako ang nagparusa sa halip na ikaw, hindi ba? Nang marinig ito, napatawa at napailing na lang si Hujong. Ang pagtawa niya ay kakaiba para kay Hongjo dahil hindi karaniwan para kay Hujong ang ganoong pagpapakita ng emosyon sa paningin niya. Isang taong hindi nagpapahayag ng damdamin, walang awa, at hindi rin gwapo, tanging matalino lang, parang isang bata sa kindergarten. Agad pagkatapos, hindi nakalimutan ni Hongjo na magpasalamat, at masaya rin siyang makita muli si Hujong, ngunit ang pakikipagkamay na ito ay napaka-espesyal para kay Hujong. Tinanong ni Hujong kung saan galing si Hongjo at bakit siya lasing na lasing, ngunit hindi na maalala ni Hongjo kung saan siya uminom. Binanggit ni Hongjo ang tungkol sa nakaraan nang ipasok niya ang isang libro sa bag ni Hujong. Ang pamagat ng libro ay Edie's Pioneer Boy. Paano ko makakalimutan iyon? Hawak ko pa rin iyon hanggang ngayon. Binanggit sa librong iyon na ang nagpapatangi sa first love ay dahil minsan lang itong nangyayari sa buhay.
Para kay Hongjo, ang first love ay parang frozen food, hayaang manatiling nagyelo para mapanatili ang damdamin at huwag na itong ilabas dahil matutunaw lang. Galit pa rin si Hongjo sa kanyang first love, ang lalaking kakilala lang niya ngayong gabi. Iyon ang dahilan kung bakit siya lasing na lasing, ngunit hindi niya akalain na siya pala ang first love ng lalaking nakatayo sa tabi niya. Nagtataka si Hongjo nang sundan pa rin siya ni Hujong pagka-uwi niya ng bahay, at natawa naman si Hujong dahil hindi niya inakala na may ganoong pagkakaisa. Ang inuupahan ni Hongjo ay ang bahay ng kanyang tiyuhin, at doon din siya pansamantalang naninirahan. Sa ibabatunay ngang kapalaran ang nagtagpo sa kanilang dalawa. Kinabukasan, paggising ni Hongjo, unti-unti niyang naalala ang lahat ng nangyari. Nakipag-inuman pala siya kagabi sa grupo ni Director Kim, at nandoon din ang kanyang first love, si Bang Joon-ho, at dagdag pa rito ang mga nakakatuwang ginawa niya sa harap ni Hujong. Kasabay nito, dumating din ang kanyang matalik na kaibigan na si Hae-ji sa bahay. Dito, ikinuwento ni Hongjo ang lahat ng nangyari kagabi sa kanya. Sinumbatan ni Hae-ji si Hongjo dahil bigla niyang kinausap si Bang Joon-ho. Hindi mo ba naaalala kung paano kanya trinato dati? Para naman kay Hae-ji, patuloy niyang sinasamba ang kanyang first love na si Hujong, at anya ay malaki na ang ipinagbago nito at mukhang mas mature na. Ang pagbanggit sa pangalang iyon ay lalong nagpainis kay Hongjo dahil dati ay tinulungan niya si Hae-ji na magpadala ng hanggang 0 love letters kay Hujong. Ngunit ni isa man ay walang sagot, ngunit para kay Hae-ji ay hindi iyon mahalaga. Sa ibaba, nangangalap ng impormasyon si Hujong mula sa kanyang tiyuhin tungkol sa babaeng nakatira sa itaas, at dito niya nalaman na napakalapit pala ng kanyang tiyuhin kay Hongjo. Kaya nais ni Kang Hujong na pakiusapan ng kanyang tiyuhin ang pinsan ng matalik niyang kaibigan na ihatid siya sa paglilibot sa Korea, sa kadahilanang may apo siya mula sa Amerika na kakauwi lang. Pagkatapos ng pamamanhikan, pumayag ang tiyuhin na tulungan si Kang Hujong. Agad na tinawagan ng tiyuhin si Hongjo upang hilingin na, "Bukas, maaari mo bang samahan ang aking pamangkin, siya ang bata sa larawang ipinadala ko sa iyo." Kakauwi lang niya ng bansa ilang araw na ang nakalipas. Nang walang pag-aalinlangan, agad na pumayag si Hongjo, at inilabas ang larawan ng bata para ipakita kay Hae-ji. Ngunit hindi niya akalain na ito pala si Kang Hujong noong bata pa siya sa isang pagtatanghal. Kinabukasan, naghanda si Kang Hujong ng maayos na damit upang hintayin si Hongjo. Hindi nagtagal ay dumating na ito sa ibaba ng bahay at patuloy na tinatawag ang A-baby. Binuksan ni Kang Hujong ang pinto at lumabas, na ikinagulat ni Hongjo. Hindi niya maintindihan kung bakit nasa bahay ng tiyuhin niya si Kang Hujong. Dito ipinaliwanag ni Kang Hujong ang kanilang relasyon kay Hongjo, at siya ang pamangkin na binanggit ng tiyuhin. Sa simula ay walang balak si Hongjo na isama siya sa pamamasyal, ngunit dahil sa labis na pagmamakaawa ni Kang Hujong ay pumayag siya. Tinawagan ni Hongjo si Hae-ji para sumama, ngunit sa kasamaang palad ay hindi ito sumasagot. Nagpunta silang dalawa sa palaruan malapit sa bahay, dahil panahon ng kapistahan, para silang mga batang ayaw lumaki na naglalaro ng iba't ibang laro. Ang buong araw na iyon ay napaka-espesyal para kay Kang Hujong. Masaya siya at nakangiti, na ibang-iba sa karaniwan niyang pagkatao. Susunod, nagpunta ang dalawa upang magpakuha ng cosplay photos. Pinilit ni Hongjo si Kang Hujong na magpakuha ng litrato hanggang sa magkaroon siya ng magandang larawan para mapalitan ang kanyang profile picture. Bawat kilos ni Hongjo ay hindi maalis ni Kang Hujong ang kanyang tingin dahil sa kanyang kaibigang cute. Ganoon din si Hongjo nang makita ang kanyang mga larawan. Medyo nagulantang siya dahil sa kanyang kagwapuhan. Kahit na gabi na at umuulan, ayaw pa ring umuwi ni Kang Hujong. Gusto niyang samantalahin ang maikling oras na ito kasama si Hongjo bago bumalik sa Amerika. Sa parehong oras, hinanap ni Hae-ji si Bang Joon-ho. Pinayuhan niya itong huwag nang magpakita sa harapan ni Hongjo. Kahit wala siya ay maayos pa rin itong kumakain, natutulog ng mahimbing at namumuhay ng maayos. Patuloy niyang tinawag si Kang Hujong na gag dahil sa pag-iwan kay Hongjo 3 taon na ang nakalipas. Sa kabilang banda, dinala ni Kang Hujong si Hongjo upang tanawin ang iloghan sa hindi angkop na panahon. Doon binanggit niya ang mga sinabi ni Hongjo noong Biyernes. Ngunit bago pa niya matapos sabihin ang lahat, agad itong humingi ng paumanhin dahil sa sobrang kalasingan noong araw na iyon. Akala niya ay tinutukoy ni Kang Hujong ang pagpuna niya kay Kang Hujong bilang isang batang kindergarten. Kaya inakala ni Hongjo na hindi ito ganap na pamimintas kundi isa ring papuri. Napatawa na lang si Kang Hujong dahil sa maling pagkakaintindi niya sa sitwasyon. Ang balak sanang sabihin ni Kang Hujong ay tungkol sa kanyang unang pag-ibig. Balak na sana niyang ipagtapat ang kanyang damdamin sa kanya, ngunit nawalan siya ng gana. Sakto namang aksidenteng nabuksan ni Hongjo ang bintana, ngunit hindi niya alam kung paano isara, kaya kailangan pang abutin ni Kang Hujong upang isara ito para sa kanya. Ang ganitong kalapit na sandali ay nagdulot ng labis na pagkaasiwa sa kanilang dalawa, kaya laging iniiwasan ni Hongjo ang direktang pagtingin sa mga mata ni Kang Hujong. Pauwi, nagkatinginan lamang silang dalawa, hindi naglakas loob na magkatinginan ng diretsyo at walang masabi. Pagdating sa bahay, nang makita ni Kang Hujong na nakatayo si Hongjo sa ulan na basang-basa ang balikat, agad niyang hinila ito palapit sa kanya, na lalong nagdulot ng pagkalito sa dalaga. Dahil sa labis na pagkaasiwa, agad na hiniram ni Hongjo ang payong sa tabi niya para umakyat sa kanyang kwarto. Bago siya umalis ay sinabi ni Kang Hujong, "Kailangan mong kumain ng fried chicken kasama ako."
Pagbalik sa kanyang kwarto, nakaramdam si Hongjo ng kakaibang pakiramdam kay Kang Hujong. Naisip niya kung dahil ba sa sobrang kagwapuhan nito. Samantala, sa isip ni Kang Hujong ngayon ay pawang anino lamang ni Hongjo. Naaalala niya ang kwento nila 10 taon na ang nakalipas. Noon, pinakiusapan ni Hongjo ang kanyang guro na magdagdag ng librong gusto niya sa silid-aklatan, ngunit ang liham ng kahilingan ay hindi sapat na nakakumbinsi at gusto ng guro na isulat muli ni Hongjo. Nang gabing iyon, nakita ni Kang Hujong si Hongjo na nakatulog sa silid-aklatan. Ang dahilan ay upang isulat ang liham ng kahilingan na ipapadala sa paaralan. Tila nahihirapan siyang magsulat kaya hindi siya makasulat ng marami, kaya pinalitan siya ni Kang Hujong sa paggawa nito. Ginugol niya ang buong magdamag sa pagsusulat at sabay na tinitigan ang babaeng lihim niyang gusto. Kinabukasan, paggising ni Hongjo, nakaalis na si Kang Hujong, nawala na rin ang liham na isinulat niya, ngunit sa totoo lang ay tinapos na ni Kang Hujong iyon upang isumite para sa kanya. Balik sa realidad, nagtatanong si Kang Hujong kung kailan sila kakain ng fried chicken, hindi siya makatulog dahil sa pag-iisip. Kinabukasan, pagdating ni Hongjo sa opisina, tinawag siya ng direktor sa kanyang silid upang mag-usap at biglang lumitaw si Bang Joon-ho doon. Pagkakita sa kanya muli ay napako si Hongjo sa kinatatayuan niya ng ilang segundo, agad niyang naalala ang nangyari 3 taon na ang nakalipas. Noon, lubos na umiibig si Hongjo kay Bang Joon-ho, ngunit walang nakakaalam kung bakit iniwan siya ni Bang Joon-ho kahit paulit-ulit siyang humihingi ng tawad. Sa kasalukuyan, narito siya upang makipagtulungan kay Hongjo. Mayroon siyang script at gagawin itong animated film kung saan si Hongjo ang direktor. Pagkatapos ay nakipagkita si Hongjo kay Bang Joon-ho upang mag-usap ng pribado. Doon sinabi ni Bang Joon-ho na umalis siya 3 taon na ang nakakaraan upang kumuha ng impormasyon para isulat ang nobela. Ngunit para kay Hongjo ngayon, hindi na mahalaga ang dahilan na iyon at gusto rin niya na itago ni Bang Joon-ho ang sikreto ng kanilang nakaraan. Ngunit patuloy niyang iginigiit na hindi sila naghiwalay na walang araw sa loob ng 3 taon na hindi niya ito naaalala. Sa sandaling iyon, dumaan si Kang Hujong at ang kanyang tiyuhin, huminto siya nang makita silang dalawa at sa parehong oras ay umalis din si Hongjo sa cave. Balak sanang bigyan ng tiyuhin ng leksyon ang gag na iyon, ngunit pinigilan siya ni Hongjo. Nagpaalam siya kay Bang Joon-ho upang umalis, ngunit hinawakan nito ang kanyang kamay. Nang makita ito, lumapit si Kang Hujong at kusa niyang hinawakan ang kamay ni Hongjo, at pagkatapos ay sinabi na naiwan mo ang iyong tali ng buhok sa kanyang bahay kagabi. Ngayon kunin na natin ito. Mabilis ding nakakilo si Hongjo at umarte sa harap ni Bang Joon-ho. Nang umalis na si Bang Joon-ho ay ayaw pa ring bitawan ni Kang Hujong ang kamay ni Hongjo, na ikinabahala ni Hongjo, at pagkatapos ay nagpaalam na siya upang bumalik sa kumpanya. Tinanong ni Hongjo ang direktor kung maaari bang huwag na niyang gawin ang proyektong ito. Ngunit ito ay isang kaganapan para sa ika-negatibo 10 anibersaryo ng kumpanya, kaya kinailangan itong gawin ni Hongjo. Kasabay nito ay pagkakataon din niya itong umunlad, kaya ngayon ay nahaharap si Hongjo sa isang napakahirap na pagpipilian dahil ayaw na talaga niyang makita pa si Bang Joon-ho. Nabigla si Kang Hujong nang malaman niyang si Bang Joon-ho ang lalaki, siya ang may akda ng aklat na gustong makuha ni Hongjo sa silid-aklatan noong nakaraang taon. Muli, nagbalik ang mga alaala sa pagitan niya at ni Hongjo. Noong araw na iyon ay may interview si Kang Hujong sa Seoul pagkatapos manalo ng Olympic medal. Napakahalaga ng interview na ito dahil siya ang ipinagmamalaki ng rehiyon ng Obok. Paglabas niya ng gate ng paaralan ay nakasalubong niya si Hongjo. Siya ay dumadaan sa bakod upang mag-cutting class dahil pupuntahan niya si Bang Joon-ho upang umamin ng pag-ibig sa araw na iyon. Sa kasamaang palad, pagkatapos nito ay maling tiket ng bus ang nabili ni Kang Hujong. Ang bus na ito ay hindi papuntang Seoul kundi sa labas ng probinsya ng Daegu. Iyon din ang lugar na gustong puntahan ni Hongjo, kaya sinundan siya ni Kang Hujong at inabandona na rin niya ang kanyang interview. Ang lugar na pinuntahan ni Hongjo ay isang kampo ng militar. Agad niyang inilugay ang kanyang buhok at naglagay ng magandang hairpin bago makipagkita kay Bang Joon-ho. Ngunit nang magtanong siya ay nalipat na ito sa ibang lugar. Ngayon kapag naiisip niya, naniniwala si Kang Hujong na lahat ito ay dahil kay Bang Joon-ho. Nang marinig ni Tyo-ud ang kwento ni Kang Hujong, natuklasan niya na si Hongjo pala ang unang pag-ibig ng kanyang pamangkin. Kinagabihan, nakatanggap si Kang Hujong ng utos mula sa kanyang ina na bumalik sa Amerika kinabukasan. Pagkatapos marinig ito ay wala na siyang gana. Habang tuliro na naglalakad si Kang Hujong sa kalye, tahimik din si Hongjo sa likod niya. Balak niya sanang batiin ito, ngunit nag-isip-isip at hindi na lang itinuloy. Ngunit sa huli ay natuklasan din ni Kang Hujong iyon, nagkunwari si Hongjo na bigla niya lang itong nakita. Pagkatapos, inanyayahan niya itong kumain ng fried chicken dahil nakipagkita na siya, kaya nandoon din si Heji. Doon ay sinisi ni Kang Hujong si Hongjo na hindi pa rin ito sensitibo, bobo pa rin tulad noong nakaraang taon. Hindi naintindihan ni Hongjo kung ano ang ibig sabihin ni Kang Hujong at nakipagtalo siya dito dahil sa labis na galit kaya umalis siya at iniwan silang dalawa. Tiningnan ni Heji ang mga mata ni Kang Hujong na nakatitig kay Hongjo at naunawaan niya ang sitwasyon. Agad niyang tinanong si Kang Hujong, gusto mo si Hongjo, hindi ba? Alam ba ni Hongjo ang tungkol dito?
Dito, ayaw nang itago pa ni Kang Hujong, inihayag niya ang lahat kay Haeji, na nagdulot ng kaunting sakit sa damdamin ni Haeji. Pagkatapos ay uminom ng marami si Haeji, ngunit hindi siya nagreklamo sa kanilang dalawa, sa halip ay sinisi niya si Kang Hujong dahil sa hindi pananatili sa Korea at pagbalik sa Amerika. Gustong-gusto ni Haeji na manatili si Kang Hujong doon upang habulin ang kanyang sariling pag-ibig dahil walang ibang tagapagtanggol si Hongjo maliban kay Haeji. Sa araw na pumunta si Hongjo sa bar ni Sangpin, inihayag niya sa kanyang kaibigan ang tungkol sa nalalapit na proyekto kay Bang Joonho. Agad na sinaway ni Sangpin si Hongjo dahil sa pakikipagtulungan sa gag na iyon at nagbanta pa si Sangpin na tatawagan si Haeji para ipaalam sa kanya ang tungkol dito. Pagbalik ni Hongjo sa bahay, akala niya ay hindi pa nakakauwi si Kang Hujong, ngunit sa totoo lang ay nakauwi na ito. Balak niyang tawagan si Haeji para tanungin ang sitwasyon, ngunit naisip niya na kung gagawin niya iyon ay magiging hindi siya sensitibo, kaya hindi na lang niya itinuloy. Kinabukasan, nagpasya si Hongjo na makikipagtulungan sa proyekto, kasama si Bang Joonho. Ito ay isang pagkakataon para sa kanyang personal na pag-unlad kaya ayaw niyang magsisi sa huli. Kasabay nito ay inihahanda na ni Kang Hujong ang lahat para sa airport. Tinanong ng tiyuhin si Kang Hujong kung nagpaalam na ba siya kay Hongjo, at sinabi ni Kang Hujong na alam na ni Hongjo na aalis siya. Sa daan, tinawagan ni Kang Hujong si Sangpin para magpaalam, ngunit hindi ito makontak. Doon ay naalala niya muli ang kwento 10 taon na ang nakalipas. Matapos hindi makita si Bang Joonho, umuwi si Hongjo ng bigo. Noon ay hindi rin maintindihan ni Kang Hujong kung bakit niya ito sinundan doon. Pagkatapos, dumaan silang dalawa sa isang noodle shop dahil ang susunod na bus ay darating pa sa gabi. Kumakain si Hongjo habang umiiyak dahil sa pagkabigo na hindi nakita si Bang Joonho. Nang tanungin kung bakit, sinabi niya na sobrang anghang ng noodles, ginawa niya ang lahat, ngunit hindi niya mapigilan ang pag-iyak. Pagkasabi niyang bumalik tayo sa kampo, ay agad siyang tumahimik, at bumalik silang dalawa doon upang tanungin muli ang kinaroroonan ni Bang Joonho. Dito ay inihayag ng lalaki na lumipat na ang plato ni Bang Joonho sa bundok, at sa loob ng 6 na buwan ay hindi sila papayag na makakita ng sinuman. Nang marinig ito, parang nawala ng lakas si Hongjo, at wala na siyang ganang umuwi. Sa sandaling iyon ay dumating na rin ang huling bus, dahil sa pagmamadali ay nadapa si Hongjo, kaya bumalik si Kang Hujong upang tulungan siya at sa gayon ay na-miss na nilang dalawa ang bus na iyon. Pagbalik sa realidad, biglang nakatanggap ng tawag si Kang Hujong mula kay Haeji. Ipinapaalam nito na si Hongjo ay naaksidente, at dahil sa klase ay hindi siya makapunta doon. Nang walang pag-aalinlangan, agad na sinabi ni Kang Hujong sa driver na bumalik, tumakbo siya sa ospital at nalampasan ang kanyang flight. Sa kabutihang palad, bahagya lang ang galos ni Hongjo, agad ding naging tagapag-alaga niya si Kang Hujong. Habang nahihilo, naalala ni Hongjo na nagkaroon siya ng mataas na lagnat sa paaralan. Noon ay humingi siya ng tulong sa guro na magtimpla ng isang basong tubig para sa kanya. Nang mga oras na iyon ay may pamilyar na anino ang nagdala ng tubig sa kanya. Pagdilat ni Hongjo ay nakita niya si Kang Hujong na mahigpit na nakahawak sa kanyang kamay, at ang lalaki noon ay walang iba kundi siya. Agad namang sinabi ni Hongjo na, ayos lang ako, umiiwas lang ako sa sasakyan kaya ako nadapa, pero bakit kita tinawag dito? Kung abala ka sa trabaho mo, umalis ka na dahil kaya ko ang sarili ko. Malakas na sinabi ni Kang Hujong, bakit mo ba ako pinipilit umalis? Inakala ni Hongjo na maliit na bagay lang ito, agad na hinawakan ni Kang Hujong ang kamay niya at inilagay sa kanyang dibdib. Pagkatapos ay sinabi niya, maliit na bagay pa ba ito? Naramdaman din ni Hongjo na mabilis na ang tibok ng puso ni Kang Hujong ngayon. Nagtataka si Hongjo kung bakit ganoon ang kilos ni Kang Hujong. Gayong kagabi lang ay sinabi nitong nakakasuklam siya. Sinabi niya sa sarili na huwag mag-isip ng masama dahil matalik niyang kaibigan si Haeji. Ilang sandali pagkatapos, dumating din si Haeji at Tio-ud sa ospital. Nakahinga ang tiyuhin nang maluwag nang malaman niyang ayos lang si Hongjo. Doon ay tinanong ni Haeji kung alam na ng tiyuhin na gusto ni Kang Hujong si Hongjo. Umamin ang tiyuhin na totoo nga iyon, ngunit hindi niya inaasahan na ganoon pala kalalim ang pagmamahal ng bata. Para suportahan ang dalawa, nagplano sila. Muling inihayag ni Kang Hujong sa kanyang matalik na kaibigan na sila ni Kyeontae ay nagdedate. Hindi na pinapansin ni Kang Hujong, agad na inakbayan ni Haeji si Kyeontae na ikinagulat din ito. Sunod, inatasan ni Haejin si Kang Hujong na alagaan si Hongjo, habang siya at si Uncle Wood ay sumakay sa sasakyan ni Kyeontae upang umuwi. Sa loob ng sasakyan, pinaalalahanan ni Kang Hujong si Hongjo tungkol sa magdamag nilang pagpupuyat sa Chaiwon. Pagkatapos mawala ng huling bus pa uwi, natakot si Kang Hujong na mahulog sa hukay ng konstruksyon. Habang nag-iisip si Kang Hujong ng paraan para makaahon, tumawa lang si Hongjo sa kanyang bobong kaibigan. Pagkatapos ay nagsimula siyang maghanap ng kung ano ang maaaring gamitin para hilahin si Kang Hujong paahon. Kinatakutan niya noon ang mag-isa, kaya't paulit-ulit niyang sinabi na huwag siyang iwan. Makalipas ang ilang sandali, pinulot ni Hongjo ang tuyong damo at mga halaman para hilahin si Kang Hujong, ngunit hindi niya ito magawa. Nang makita niyang lumulubog si Kang Hujong sa tubig, tumalon siya sa sobrang pag-aalala, kaya't pareho silang naipit doon.
Sa sandaling iyon, may narinig silang tunog ng palaka na ikinatakot ni Kang Hujong, kaya't niyakap niya si Hongjo na parang isang bata. Sa pag-iisip pa lang tungkol doon ay napatawa si Hongjo. Nagtataka siya kung ano ang balak niyang gawin sa Seoul noong araw na iyon. Sinabi ni Kang Hujong na mayroon siyang interview sa Seoul University at sinabi na niya ito kay Hongjo noon, ngunit nakalimutan niya. Para sa kanya, mabilis niyang nakakalimutan ang mga malungkot na alaala dahil ang lahat ng naugnay kay Bang Joon-ho ay malungkot, ngunit sinabi ni Kang Hujong na iyon ay alaala sa pagitan nila. Pagdating sa bahay, tiwala si Hongjo na kaya niyang lumakad ng mag-isa, kaya huwag siyang mag-alala, ngunit muntik na siyang maospital sa pangalawang pagkakataon kung wala si Kang Hujong. Nang gabing iyon, pumunta si Kang Hujong sa kanyang silid para gisingin si Hongjo. Walang sinabi, lumapit siya sa kama at binigyan siya ng mainit na halik. Ngunit lumabas na panaginip lang pala iyon ni Hongjo. Nang magising siya ay hindi siya makapaniwala na ganoon siya kabaliw. Tapos tahimik na umalis si Hongjo sa bahay ni Kang Hujong para pumunta sa kanyang silid. Dahil hindi siya makakyat sa hagdan, kinailangan niyang gumapang na parang tuta sa harap ni Kang Hujong. Agad siyang lumapit para buhatin si Hongjo at dinala siya sa kanyang silid. Bukod pa rito, binilhan din niya si Hongjo ng gamot at lugaw. Nagpasalamat din si Hongjo kay Kang Hujong, hindi niya akalain na ganoon siya kabait at inamin niyang mali ang pagkakakilala niya sa kanya noon. Pagbalik sa kanyang silid, nakatanggap si Kang Hujong ng tawag mula sa kanyang kaibigan sa Amerika. Nagtataka siya kung kailan siya babalik. Nakita ni Kang Hujong sa sahig ang calling card ng kumpanya ni Hongjo at pagkatapos ay pinatunayan niya na hindi na ako babalik. Hawak ang business card na ito, naalala ni Kang Hujong ang sandali na nahulog siya sa hukay. Noon ay ibinunyag niya kay Hongjo na mayroon siyang pangarap na maging isang animation director. Nagulat talaga si Hongjo dahil mahilig din siya sa animation. Kaya sinabi niya kay Kang Hujong na ibigay mo sa akin ang iyong pangarap, bibigyan kita ng 5% ng aking sahod kung matupad ang pangarap na iyon. Balik sa kasalukuyan, inihanda ni Kang Hujong ang almusal para kay Hongjo. Ginawa niya ang lahat at ayaw niyang gumawa ng kahit ano si Hongjo. Ang mga pagkaing ito ay angkop sa panlasa ni Hongjo dahil bago nito ay tinanong ni Kang Hujong si Sang-pin tungkol dito. Pagkatapos kumain, binanggit ni Kang Hujong ang 5% ng sahod ni Hongjo. Iyon ang ipinangako niya sa kanya noon. Kung susumahin ang nakaraang 10 taon, hindi maliit ang halaga. Nagulat si Hongjo, ngunit hindi niya alam na nagbibiro lang si Kang Hujong sa kanya. Sa kabilang banda, dumating si Bang Joon-ho sa kumpanya, ngunit hindi nakita si Hongjo. Hindi rin siya matawagan kaya personal siyang pumunta sa bahay nito. Nang makita si Hongjo sa tabi ni Kang Hujong ay nagalit siya, nagbanta pa siyang kakanselahin ang kanilang kooperasyon kung patuloy na ganoon ang trabaho ni Hongjo. Akmang susuguri ni Kang Hujong si Bang Joon-ho, ngunit pinigilan siya ni Hongjo. Lumapit siya at sinabing kung gusto niya ay umalis na lang siya. Pagkatapos ay pinaalis niya ito at binalaan pa ni Hongjo na sasapakin niya ito kung patuloy itong hahawak sa kanya. Pumasok si Hongjo sa silid at umiyak, nahihiya siya dahil palagi siyang nakikita ni Kang Hujong na bigo sa pag-ibig. Ngunit para sa kanya, masaya siyang makita iyon, umaasa siyang mabilis na gagaling si Hongjo mula sa kanyang mga paa hanggang sa kanyang puso. Pagkatapos ay hinalikan ni Kang Hujong si Hongjo sa labi ng matamis, iyon ang bagay na pinigilan niya sa loob ng 10 taon, ngunit ngayon lang niya nagawa. Dahil sa hindi inaasahang halik mula kay Kang Hujong ay nahiya si Hongjo, agad niya itong itinulak at sinabing baliw ka ba? Huwag ka nang magbiro ng ganoon. Mangyaring mag-subscribe sa channel ng Lala School upang hindi makaligtaan ang mga kapanapanabik na video. Nagustuhan kita mula noon hanggang ngayon, napakatagal bago ko masabi ito, at si Hongjo ay natulala lang sa sandaling iyon. Nang mahimasmasan siya, sinabi niya na hindi ko kailanman nagustuhan at hindi rin sa hinaharap dahil magkaibigan tayo. Sinabi ni Kang Hujong na kung naghalikan na kayo, hindi na kayo magkaibigan, subukan mong isipin ng mabuti kung magkaibigan ba talaga tayo. Balik sa 10 taon na ang nakakaraan, nakita ulit ni Kang Hujong si Hongjo sa hintuan ng bus, ngumiti siya ng napakalamyos. Nang makita niya ang kanyang crush. Maraming libro na gusto ni Hongjo ang inihanda ni Kang Hujong, at habang ihatid niya sana ito sa kanya, tumawag ang kanyang ina. Ipinagbigay alam niya na sa buwang ito ay pupunta sila sa Amerika, at nakausap na niya ang paaralan at hindi na kailangan pang pumasok bukas. Nang marinig ito, natigilan lang si Kang Hujong, kahit ayaw niyang pumunta, hindi niya ito kayang labagin. Dahil sa sobrang kawalan ng pag-asa, nagpa siya si Kang Hujong na hindi makipagkita kay Hongjo, kahit na nakita siya nito at patuloy na tinawag ang kanyang pangalan sa kabilang kalsada. Hawak ni Hongjo sa kamay ang isang plano para sa kanyang sariling kinabukasan. Nahawakan niya si Kang Hujong upang ipaalam, ngunit hindi niya ito nakita. Kinaumagahan, patuloy na dinala ni Hongjo ang planong iyon sa klase ni Hurong. Natigilan siya nang makita ang anunsyo sa pisara. Umalis si Hurong sa paaralan upang manirahan sa Amerika. Tahimik siyang umalis nang hindi nagpapaalam, na naging dahilan upang hindi maging komportable si Hongjo hanggang ngayon.
Pagbalik sa realidad, si Hurong ay naghugas ng pinggan habang tumatawa mag-isa bilang isang umiibig. Iniisip ang sandali nang mahawakan niya ang mga labi ni Hongjo na nagpakilig sa kanya. Sa sandaling iyon, dumaan si Uncle Wood at pinutol ang kanyang pag-iisip. Tinanong niya si Hurong tungkol sa pagbalik sa Amerika. Naiintindihan din ni Uncle Wood ang problema ng kanyang pamangkin, kaya pinayuhan niya si Kang Hujong na bumalik na. At tapusin ang proyektong kanyang ginagawa, makipag-usap ng maayos at kumbinsihin ang kanyang ina, baka makabalik pa siya rito para magtrabaho. Sa kabilang banda, hinanap ni Haiji si Kion Tae para magpasalamat, habang umiiwas naman ito sa kanya dahil nahihiya pa rin siya sa nangyari kahapon. Dito, gusto ni Haiji na imbitahan siyang kumain bukas, bilang pasasalamat, habang si Kion Tae naman ay nahihiya lang sa sitwasyong ito. Sa kabilang banda, nakatanggap si Kang Hujong ng mensahe mula kay Sangpin, ipinadala niya ang larawan ni Hongjo dahil nasa kanyang tindahan ito. Nang dumating si Kang Hujong, umalis na si Hongjo, sinigawan niya si Sangpin dahil sa pagbanggit sa pangalang Utak Isda na nakaimbak sa kanyang contact list. Ang utak isda na iyon ay si Bang Junho. Patuloy siyang tumatawag at nagte-text, ngunit hindi sumasagot si Hongjo. Baliw na ngayon si Bang Junho dahil sa hindi siya pinapansin, binabasa niya ang mga liham na ipinadala niya sa loob ng 10 taon. Umiyak si Bang Junho ngunit huli na ang lahat, dahil kung hindi mo pinahalagahan, mawawala ito. Nagbanta pa siyang kakanselahin ang proyekto kung hindi sasagutin ni Hongjo ang tawag, ngunit wala na siyang pakialam ngayon. Kinabukasan, biglang dumating si Sangpin sa bahay ni Hongjo para iayain siyang mangisda. Kailangan niyang kumilos para tulungan sina Kang Hujong at Hongjo na magkalapit. Sa ibaba ay naroon din si Kang Hujong at si Uncle Zivi. Pagkatapos ng pagmamakaawa ni Sangpin ay pumayag din si Hongjo. Habang nakaupo sa sasakyan, palaging iniiwasan ni Hongjo si Kang Hujong dahil nahihiya pa rin siya sa nangyari kahapon. Paminsan-minsan ay nagkakatitigan lang sila ng walang imik. Pagdating sa kampo ng kagubatan, naghahanap si Uncle Dicky ng lugar para sumuka dahil sa pagkahilo sa sasakyan, habang nagdahilan naman si Sangpin na bibili siya ng gamit para magkaroon ng sariling espasyo ang dalawa. Dito sinabi ni Hongjo na ang nangyari kahapon ay parang walang nangyari. Nagkunwari naman si Kang Hujong na walang alam kung tungkol ba sa halik o sa sinabi niyang gusto niya ito. Agad namang sumagot si Hongjo na lahat, dahil magkaibigan lang sila. Isipin mo na lang kung paano tayo parehong nahihiya at hindi komportable ngayon. Paano tayo magkakaroon ng masayang pamamasyal kung ganoon? Sa kabaligtaran, tuwang-tuwa si Kang Hujong. Iniisip pa niya na nag-aalala si Hongjo sa kanya at gusto niyang makasama ang ganoong tao. Nang makarating sila, umupa ang grupo ng isang bahay sa tabi ng dagat. Palaging naghahanap ng pagkakataon si Kang Hujong para ipakita ang kanyang pagmamahal kay Hongjo na nagiging sanhi ng kanyang pagkahiya. Sa pagkatapos, tumawag si Haiji kay Hongjo para tanungin ang kalagayan ng dalawa, pero laging sinasabi ni Hongjo na hindi ko siya gusto kahit kaunti. Nangako si Haiji na pupunta siya doon kasama ang lahat dahil kailangan pa niyang imbitahin si Teacher Kion Tae na sumama. Kung ihahambing kay Sangpin, mas mataas ang antas ni Kang Hujong sa pangingisda. Bawat ihagis niya ay may nahuling isda. Habang nangingisda, hindi nakalimutan ni Kang Hujong na hanapin si Hongjo. Nang makita ito, sinabi ni Sangpin na ano ang silbi ng mahuli ang 100 isda kung hindi mo naman mahuli ang puso ng iyong unang pag-ibig. Sa sandaling iyon, nakita ni Sangpin si Hongjo na papalayo, sa takot na mapanganib siya sa pagtaas ng tubig, dali-daling sumunod si Kang Hujong sa kanya. Habang muntik nang matumba si Hongjo sa pagsubok na hulihin ang isang sea cucumber, dumating si Kang Hujong sa tamang oras, pinayuhan niya itong pumasok sa loob dahil tataas ang tubig at madali siyang magkasakit. Bago pumasok, gusto ni Hongjo na hulihin niya ang sea cucumber na iyon. Nang makita niyang umiling si Kang Hujong, naintindihan niyang takot ito sa nilalang na iyon. Kaya't sinubukan niyang gawin ito ng mag-isa, ngunit pinigilan siya ni Kang Hujong. Bagamat natatakot siya, pilit pa rin niyang hinuli ito para kay Hongjo. Sa kabilang banda, si Teacher Kion Tae at Haiji ay papunta na sa dalampasigan. Palagi niyang sinusubukang ipahayag ang kanyang nararamdaman para sa kanya. Ngunit tila hindi ito maintindihan ni Kion Tae. Sa sandaling iyon, tumawag ang kapatid ni Haiji. Bigla siyang tinanong ng kanyang kapatid tungkol sa larawan ni Kion Tae. Dito niya lang napagtanto na may blind date si Kion Tae sa kanyang kapatid sa lalong madaling panahon. Dahil dito, nawala ng ganang si Haiji, kahit na sinubukan ni Kion Tae na magpaliwanag, ayaw na niyang makinig. Samantala, masayang nagkakasama sina Hongjo at Kang Hujong. Nakatayo si Kang Hujong sa ilalim at nanghuli ng mga sea snail, habang nag-cheer naman si Hongjo sa itaas. Tila wala ng distansya sa pagitan nilang dalawa at unti-unting nawala ang kanilang pagkailang. Habang hinihila nila ang isang pusit na nakulong sa bato, bumagsak sila ng patalikod at aksidenteng napahiga si Hongjo kay Kang Hujong. Sa takot na halikan niya muli, agad niyang tinakpan ang bibig nito, pagkatapos ay tumayo at umalis sa karaniwan niyang pagkailang. Pagsapit ng gabi, parehong naroon sina Haiji at Teacher Kion Tae. Labis na nagalit si Haiji kay Kion Tae, hiniwan niya ang bawang hanggang sa maawa na ang cutting board.
Nang makita ito, hinila agad ni Hongjo ang kanyang matalik na kaibigan sa labas para magpahangin. Dito sinabi ni Haeji na wala naman akong karapatang makipagtalo kay Kiontae. Mula simula, hindi naman kami mag-asawa. Ayaw kong tanggihan mo ang pagmamahal ni Kang Hujong dahil sa akin kaya ako umarte ng ganoon. Bukod pa rito, hanggang doon lang din naman ang aming nararamdaman para kay Kang Hujong. Para sa akin, mas mahalaga ka kaysa sa kanya. Ngunit gusto pa ring malaman ni Hongjo kung ano ang nangyari kay Haeji ngayon. Dito na lang sinabi ni Haeji ang lahat sa kanyang matalik na kaibigan. Habang nasa sasakyan, ipinaliwanag ni Kiontae kay Haeji. Totoo ang blind date niya sa kanyang kapatid. Ngunit iyon ay ayon sa plano ng ama ni Haeji at hindi niya ito gusto at nangako siyang kakausapin ang ama at kapatid nito sa ibang pagkakataon. Agad namang tinanong ni Haeji si Kiontae kung gusto niya bang makipag-date sa kanya. Nagulat siya nang marinig ito. Bagamat may nararamdaman siya para kay Haeji, tinanggihan ito ni Kiontae sa sandaling iyon na ikinawalan ng gana at ikinagalit ni Haeji sa kanya hanggang ngayon. Ang dahilan kung bakit gusto ni Haeji si Kiontae ay dahil sa kanyang maskuladong katawan. Bukod pa rito, mayroon siyang dalisay at matapat na puso. Nang gabing iyon, nanaginip si Hongjo tungkol sa kanyang pamilya. Mula pagkabata ay isa na siyang sawimpalad na bata, sa kung anong dahilan ay iniwan siya ng kanyang ina. Mula noon ay hindi na siya bumalik at nang lumaki si Hongjo, kinailangan niyang harapin ang isang katulad na sitwasyon. Ang lalaking si Bang Joon-ho na kanyang idolo ay umalis din sa parehong paraan. Noon ay itinuro ni Hongjo ang kanyang mukha at sinabing huwag ka nang magpakita sa aking mga panaginip. Talagang nakakagulat na si Kang Hujong ay biglang lumitaw sa panaginip kaya nagtaka si Hongjo. Agad niyang sinabi na tuwang-tuwa siya nang magkawatak-watak ang pag-ibig mo. Ngunit ang kamay ni Kang Hujong ay humihila ng maleta upang bumalik sa Amerika. Pagkatapos ng kaunting lakad ay lumingon siya at sinabing talagang aalis na ako. Bago pa man siya napigilan ni Hongjo ay nagising na siya. Lumingon siya para gisingin ang kanyang matalik na kaibigan at nawala na ito nang hindi niya nalalaman. Lumabas na ang 4 na taong ito ay umalis ng maaga. Gusto nilang bigyan ng pagkakataon sina Hongjo at Kang Hujong na magkaroon ng pribadong sandali. Tinanong ni Hongjo si Kang Hujong at nalaman niyang bumalik na ang lahat sa Seoul. Habang wala siyang naiintindihan ay tuwang-tuwa naman siya sa nangyari. Naalala ni Hongjo ang panaginip kanina nang makita niya ang likod ni Kang Hujong. Ngunit natatakot siyang baka iwanan na naman siya nito nang walang paalam tulad ng 0 taon na ang nakakaraan. Walang sabi-sabi, dahan-dahang lumapit si Hongjo kay Kang Hujong at kusang loob siyang hinalikan ng matamis na tila ito ang opisyal na sagot sa pagmamahal nito. Bagamat siya ang unang kumilos, nalilito pa rin si Hongjo kung bakit biglang umunlad ang kanilang relasyon sa ganitong paraan. Bukod pa rito, dati ay hindi naman sila gaanong malapit sa isa't isa, kaya kailangan ni Hongjo ng oras para masanay sa relasyong ito. Pagkatapos noon ay dinala ni Kang Hujong si Hongjo para kumain, at tuwang-tuwa pa rin siya nang tugunan nito ang kanyang pagmamahal. Buong oras na nakaupo ay ayaw kumain ni Kang Hujong at tinitingnan lang si Hongjo. Kahit tumawag si Uncle Good ay hindi niya sinasagot. Nang dumilim ang langit ay saka lamang sila bumalik sa Seoul. Ayaw pa rin pumasok ni Kang Hujong sa bahay dahil gusto pa rin niyang dalhin si Hongjo para maghapunan ulit. Ngunit sinabi niya na pagod na siya sa pagmamaneho kaya sa susunod na lang, ipapadala ko sa iyo ang listahan ng masasarap na restaurant mamaya. Nang papalapit na ang romantikong sandali ay biglang dumating si Uncle Good at nagbiro pa siya na kung ano ang gusto nilang gawin ay ituloy lang nila. Pagkapasok sa bahay, binanggit ni Uncle Good na tumawag ang nanay mo. Totoo bang nagsumite ka ng resignation letter sa headquarters? Ngunit ngayon ay hindi na makakabalik si Kang Hujong sa Amerika dahil labis na niyang nagustuhan si Hongjo. Kahit anong gawin ng kanyang ina ay tatanggapin na lang niya. Agad na tinawagan ni Kang Hujong si Hongjo dahil gusto niya itong puntahan sa kanyang kwarto. Dahil hindi pa siya nakakapag-ayos ng buhok kaya ayaw niya itong makita sa sandaling iyon. Nagdahilan siya na matutulog na siya kaya pinayuhan niya itong umuwi na, habang siya naman ay nakatayo sa ibaba at paulit-ulit na sinasabi ang gusto kita, na nakapagpatunaw sa puso ni Hongjo nang marinig niya ito. Kinabukasan ay tinawagan ni Kang Hujong si Hongjo para mag-almusal, ngunit nakalabas na ito, sinundan ni Hongjo si Haeji ngayon dahil gusto nitong mamili. Naghanda si Haeji ng mga damit, nagpaayos ng buhok at kung ano-ano pa para sa date niya bukas kasama si Kiontae, at nakikisabay din si Hongjo para maging kumpiyansa siya kay Kang Hujong. Kinagabihan ay nagpunta silang dalawa sa bar ng matalik na kaibigan nilang si Sangbin. Tuwang-tuwa ang dalawang dalaga dahil mayroon na silang sariling lalaki. Patuloy silang uminom hanggang sa hindi na nila alam ang nangyayari at ang makita ang dalawang dalaga sa gagayan ay nakapagpabigo kay Sangbin. Kinabukasan, inihanda ni Haeji ang lahat para sa pag-akyat ng bundok kasama si Kiontae, habang si Hongjo naman ay nakasuot ng maayos dahil ito ang unang araw nilang dalawa ni Kang Hujong. Paglabas, naghihintay na siya sa harap ng pinto, ngunit ang mas nakakagulat ay naroon din ang matalik niyang kaibigang si Haeji. Nag-text si Haeji kay Kiontae, ngunit hindi ito sumasagot. Sa totoo lang, natanggap niya ang text, ngunit hindi niya alam kung paano sasagutin.
Pinayuhan ni Hongjo si Haeji na puntahan na lang si Kion Tae sa bahay nito, ngunit sa ganoong suot ay hindi makakapunta si Haeji kaya agad na pinalitan ni Hongjo ang damit ng kanyang matalik na kaibigan. Nang makita ni Haeji si Kion Tae at ang kanyang ina, tuwang-tuwa ang kanyang ina dahil matagal na niyang gustong magpakasal ang kanyang anak. Ganoon na lang ang pag-uusap nila ni Haeji at nakalimutan na niya si Kion Tae hanggang sa putulin ito ng kanyang anak. Dahil sa pag-aakalang naistorbo niya si Haeji, agad na humingi ng paumanhin si Kion Tae, ngunit ang labis niyang paghingi ng paumanhin ay nagdulot ng pagkahiya sa kanya. Naisip niya na ang pagpunta niya doon ay isang kawalang galang, kaya tahimik siyang umalis nang hindi man lang nakapagsalita kay Kion Tae. Dito, tinanong ni Hongjo si Kang Hujong kung anong gusto niya sa kanya, hindi niya alam kung paano sasagutin kaya ngumiti lang siya, habang hindi naman nakakatawa para kay Hongjo. Maya-maya, tinanong siya ni Hongjo, Kang Hujong, kailan ka aalis? Ang marinig ang kanyang pangalan ay nagpakilig sa puso ni Kang Hujong. Alam na ngayon ni Kang Hujong ang sagot, sa tuwing tinatawag mo akong Kang Hujong ay natutunaw ako. Hindi ko rin alam kung kailan, ngunit palagi kong hinihintay na tawagin mo ang pangalan ko, at doon ko nalaman na gusto na pala kita. Kahit 10 taon na ang nakakaraan o ngayon, ganoon pa rin ang pakiramdam ko. Lumapit si Kang Hujong kay Hongjo at hinila siya palapit sa kanya. Nang magsimula na silang maghalikan ng matamis, tumawag si Uncle Good at sinabing kailangan nang bumalik ni Kang Hujong kaagad dahil may emergency. Agad na inihatid ni Kang Hujong si Hongjo pauwi at pumasok siya sa loob para kunin ang isang bagay na hindi pa niya naipapakita kay Kang Hujong. Iyon ang plano ng buhay na nilagdaan nilang dalawa. Sa katunayan, 10 taon na ang nakakaraan ay nagkaroon na ng damdamin si Hongjo para sa kanya. Ang sandali na sumandal siya sa kanyang balikat ay nagpatibok ng mabilis sa puso niya. Ganoon din ngayon at mabilis niyang ibibigay ang planong ito sa kanya. Sa kabilang banda, nang makarating si Kang Hujong sa isang silid sa hotel, dahil bumalik na ang kanyang ina sa Korea, doon niya gustong aprobahan ng kanyang ina ang kanyang pagbibitiw. Mula noon, palagi siyang sumusunod sa gusto ng kanyang ina. Ngunit ngayon ay gusto ni Kang Hujong na tumayo sa sarili niyang mga paa, na maging malaya ng walang tulong ni Numan. Kinabukasan, inihanda ni Hongjo ang lahat ng mga senaryo upang pag-usapan kay Bang Joon-ho, at sa parehong oras ay dinadala din ni Kang Hujong ang kanyang ina sa sangay ng kumpanya. Habang naghihintay sa traffic light, nakita ng kanyang ina si Hongjo sa kabilang kalsada. Ngayon ay naiintindihan na niya kung bakit gustong manatili ni Kang Hujong dito. 10 taon na ang nakakaraan ay napansin na ng kanyang ina na gusto ng kanyang anak ang babaeng iyon, at kusa niyang nilapitan si Hongjo habang hinahanap nito si Kang Hujong. Ang mga libro na iniwan niya para kay Hongjo ay kinuha din ng kanyang ina, habang hindi naman alam ni Hongjo kung sino ang babaeng ito. Sa kasalukuyan, nasa bahay na si Hongjo ni Bang Joon-ho, at ang kanyang kwarto ay puno ng mga bagay na may kaugnayan sa kanya. Nandyan ang mga liham ng pag-ibig na ipinadala niya, o mga larawan na kinuha nilang dalawa noong mainit pa ang kanilang pagmamahalan. Ang biglaang pag-alis ni Bang Joon-ho kay Hongjo 3 taon na ang nakakaraan ay may dahilan. Nagkaroon si Bang Joon-ho ng sakit na hindi niya masabi sa kanya. Habang nag-uusap sila tungkol sa trabaho, naramdaman ni Bang Joon-ho na hindi maganda ang kanyang pakiramdam. Agad na tinanong ni Hongjo tungkol dito, ngunit sinabi niyang ayos lang siya. Pagkatapos noon ay nakipagkita si Bang Joon-ho kay Hongjo sa ibang araw, at bigla siyang bumagsak sa harap ng gulat ni Hongjo. Sinabi ni Bang Joon-ho na kung iwanan ka niya dahil sa sakit, tatanggapin mo ba siyang balikan? Mas lalong nalito si Hongjo pagkarinig nito. Niyakap agad ni Bang Joon-ho si Hongjo at sinabi niyang nagkasakit siya ng malubha noon. Ayaw niyang makita mo ang eksenang iyon kaya pinili niyang iwanan ka. Para sa kanya, palagi kang magiging espesyal, at sa panahon na nagkahiwalay tayo ay hindi nagbago ang kanyang damdamin. Gustong ipaliwanag ni Bang Joon-ho ang lahat at pigilan si Hongjo, ngunit para sa kanya, huli na ang lahat at wala na siyang pakialam dito. Dati, labis na nagtataka si Hongjo kung bakit umalis si Bang Joon-ho, at sa loob ng 3 taon ay palagi niyang tinatanong ang sarili kung ano ang nagawa niyang mali. Ngunit ngayong alam na niya ang dahilan, nagalit si Hongjo dahil wala siyang kasalanan. Dito, nilinaw din niya na siya ang nagkamali. Sa susunod ay mas mamahalin ko siya kaysa ngayon, at pagkatapos ay umalis agad si Hongjo. Sa kabilang banda, sinabi ng ina ni Kang Hujong na gagawin niya ang lahat para ibalik ang kanyang anak sa Amerika, at sa puntong ito ay hindi na natatakot si Kang Hujong. Lalabanan niya ang kanyang ina para gawin ang mga bagay na hindi pa niya nagagawa kahit pa sa hirap. Sa parehong oras, nakipagkita si Hongjo sa direktor para umurong sa proyekto kay Bang Joon-ho. Hindi rin siya namilit at ibinalik ang draft na pinaghirapan ni Hongjo sa loob ng 10 taon. Ngayon, wala na itong halaga para sa kanya. Itinapon ito ni Hongjo sa basurahan na tila isinuko na niya ang kanyang sariling pangarap. Habang nag-iisip siya tungkol sa lahat ng nangyari, biglang lumitaw si Kang Hujong, at walang sabi-sabi ay tumakbo si Hongjo at niyakap siya ng mahigpit. Dahil sa konting muod, gusto ni Hongjo na gawin ang mga gusto niya ngayon, at kaya niyaya niya si Kang Hujong na gawin ang lahat ng uri ng laro.
mula sa karera ng kotse hanggang sa pagbaril, at maging ang pag-awit ng kanyang mapait na boses, habang si Kang Hujong ay nakaupo lang at nakikinig. Matapos maglaro ng lubos, magka-holding hands silang umuwi, at doon ay inihayag din ni Kang Hujong na nag-resign na siya sa kumpanya. Nang marinig ito, agad na tinanong ni Hongjo ang dahilan. Tinanong niya kung dahil ba sa sinabi niyang huwag siyang bumalik sa Amerika, kaya siya nag-resign. Agad na itinanggi ito ni Kang Hujong, at sinabing hindi ito dapat ikabahala, dahil siya si Kang Hujong. Kinaumagahan, biglang dumating ang ina ni Kang Hujong para hanapin ang dalawa. Nang makita siya ay agad na binitawan ni Hongjo ang kamay ni Kang Hujong. Ngunit hindi, nagpa siya si Kang Hujong na hawakan ng mahigpit ang kamay ni Hongjo, at pagkatapos ay sinabi sa kanyang ina na ito ang kanyang nobya. Agad na gustong kausapin ng pribado ng ina ni Kang Hujong si Hongjo saglit, ngunit humiling si Hongjo ng ibang oras at agad na umalis. Pagkapasok sa bahay, sinermonan niya si Kang Hujong nang makita muli ang babaeng iyon, dahil ba sa kanya kaya gusto mong magrebelde. Agad na itinanggi ni Kang Hujong ang koneksyon ni Hongjo sa bagay na iyon, at sinabing sarili niyang desisyon ang lahat. Nang dumating si Uncle Wood, ipinaalam ng ina ni Kang Hujong na hindi na siya magbubuk ng hotel, at mananatili na lamang siya doon habang nasa South Korea. Nagulat ang magtiyuhin sa balita. Agad na nag-text si Uncle Wood kay Hongjo para ipaalam na maninirahan dito ang ina ni Kang Hujong, at sinabihan siyang iwasan ito kung maaari. Kinagabihan, tahimik na umakyat si Hongjo sa kanyang kwarto nang walang ingay, ngunit biglang lumitaw si Kang Hujong na nagpagulat sa kanya. Kahit paalisin siya ni Hongjo, ayaw pa rin siyang pakinggan ni Kang Hujong. Hindi na niya pinansin ang kanyang ina dahil si Hongjo ang pinakamahalaga sa kanya. Nalaman ni Hongjo na pansamantalang maninirahan dito ang ina ni Kang Hujong, kaya balak niyang lumipat ng ibang lugar dahil tila kinamumuhian siya ng ina ni Kang Hujong. Ngunit ayaw niya, at sinabi pa na ganoon talaga ang ina niya. Ngunit sa totoo lang ayaw ni Kang Hujong na iwan ang taong mahal niya. Matapos mag-resign sa kumpanya, nagpunta si Kang Hujong sa bar ni Sangbin para mag-apply bilang waiter, dahil hindi siya sanay ay nakabasag siya ng napakaraming baso doon. Kaya hindi talaga pumayag si Sangbin na magtrabaho si Kang Hujong, kahit gaano pa siya magmakaawa. Kinagabihan, nang umuwi si Hongjo, nakita niyang naghihintay na si Bang Joonho doon, tiniklop niya ang mga liham na ipinadala ni Hongjo sa hugis eroplano at walang malay na itinapon. At nagdahilan pa siya na kung susunugin ang mga ito ay masusunog ang bahay. Kung itatapon naman sa basurahan, naaawa siya sa mga ito. Kasabay nito, nang umuwi ang ina ni Kang Hujong, isang eroplano ang bumangga sa kanya, at mula sa ibaba ay narinig niya ang lahat ng sinasabi nilang dalawa. Sa itaas, ibinalik ni Bang Joonho ang mga liham kay Hongjo. Gusto niyang siya mismo ang magtapon nito dahil ang mga iyon ay sa kanya. Ngayon ay ayaw na rin niyang pigilan si Hongjo. Habang pinupulot ni Hongjo ang mga liham, ay nakasalubong niya ang ina ni Kang Hujong, at pinaringgan siya nito na may komplikadong relasyon si Hongjo sa mga lalaki. Nag-usap ang dalawa pagkatapos sa loob ng bahay, at doon ay sinabi niya na hindi siguro dapat malaman ni Kang Hujong ang nangyari ngayon. Kailangan mo lang na huwag mong idamay si Kang Hujong sa hindi magandang relasyon na iyan. Si Kang Hujong namin ang magiging managing direktor ng kumpanya. Hindi ito ang lugar kung saan dapat siya naroroon. Umaasa ako na kusa kang lalayo kay Kang Hujong. Iginigiit ni Hongjo na hindi niya pinipigilan si Kang Hujong kundi ito mismo ang gumagawa. Sinubukan ni Hongjo na ipaliwanag sa kanya na si Kang Hujong ang unang nanligaw sa kanya. Kamakailan ay naaksidente ako sa sasakyan. Sinabi ko na hindi na kailangan, ngunit patuloy siyang pumupunta para alagaan ako. Masaya pa nga siya nang broken-hearted ako, at siya ang unang humalik sa akin, kaya ako nahulog sa kanya. Paano hindi mahuhulog sa isang maalalahanin at gwapong manliligaw ang isang kaibigang pinsan? Sa mga mapanuksong salita, ang nanay ni Kang Hujong ay sumagot ng hindi nagpapatalo. Nag-aalala siya para sa kaibigang si Hongjo, dahil palagi ang nagpapalit ng kasintahan si Hujong. Palagi niyang pinapaiyak ang mga babae, kaya bago masaktan, mas mabuting tapusin na ni Hongjo ang relasyon. Matapos marinig ang sinabi ng nanay ni Hujong, hindi na nagsalita pa si Hongjo at nagpaalam na babalik sa kanyang silid. Dahil hindi matawagan si Hongjo, alam ni Hujong na may nangyari. Dali-dali siyang umuwi at nakita si Hongjo na nakahiga sa beranda. Dito ay tinanong ni Hongjo kung mayroon siyang ex-girlfriend. Narinig ko sa Amerika, nagpapalit ka ng nobya parang damit, sabi ng nanay mo pinapaiyak mo lang ang mga babae. Agad namang sinabi ni Hujong na hindi big deal ang sinabi ng kanyang nanay, ngunit hindi ito inakala ni Hongjo, dahil kung personal na umuwi ang kanyang ina, tiyak na malaking problema iyon. Hinawakan ni Hujong ang kanyang kamay at nangakong, hindi ako aalis kahit saan, huwag ka lang maniwala sa sinabi niya, kundi maniwala ka sa akin. Ngunit sa ganitong sitwasyon, paano ako maniniwala sa iyo? Sumagot si Hujong, dahil hindi ka naniniwala sa akin, kaya hindi mo sinabi sa akin ang tungkol kay Bang Joonho, tama? Ang pagbanggit sa pangalang iyon ay nagpagalit kay Hongjo dahil tapos na ang lahat. Ngunit para kay Hujong, labis siyang nag-alala tungkol sa pangalang iyon nang masaksihan niya kung paano nagdusa si Hongjo dahil sa kanya. Kinaumagahan, ikinuwento ni Hujong ang lahat ng nangyari kahapon kay Sangbin. Sinaway siya ng kaibigan dahil basta na lang idinamay si Bang Joonho.
Kung mahal mo na, magkunwari kang inosente at mahalin mo siya. Bukod pa rito, isiniwalat din ni Sang Pin kay Hujong ang isang sikreto tungkol kay Hongjo. Minsan, noong lasing si Hongjo, sinabi niyang mula pa noong bata siya, lagi siyang nananaginip ng bangungot kung saan palagi siyang humahabol sa lahat. Sinasabi nilang lahat na babalik sila at magkikita muli, ngunit iniwan lang nila siya ng walang paalam, at hindi niya alam na iyon na ang huli. Sa puntong ito, naalala ni Hujong ang kanyang sariling kwento, noong umalis din siya ng walang pasabi sa kanya. Sa kabilang banda, habang naglalakad sa campus, may isang bola na lumipad patungo kay Heji. Nakita ito ni Kionte at dali-daling lumapit upang saluhin ito. Sa kasamaang palad, tumama ito sa kanyang mukha, at nawalan siya ng malay sa pagkabigla ni Heji. Pagkatapos noon, dinala si Kionte sa infirmary ng paaralan, habang si Heji naman ay patuloy na nagbabantay at nag-aalaga sa kanya. Dito nagsimulang mamukadkad ang damdamin ng dalawa, at ang mahiyain na si Kionte ay naglakas loob na ipahayag ang kanyang pag-ibig kay Heji. Pagkatapos ay binigyan niya ito ng isang hindi inaasahang halik, at paano naman tatanggi si Heji doon. Nang gabing iyon, sinabi ni Hujong sa kanyang ina na pinaiyak niya ang isang taong nakatira dito, at tinanong niya kung kailanman ay pinagsisihan niya ang pag-alis sa Korea. Ikinatwiran niya na hindi pa, ngunit para kay Hujong, iba ito. Sa mga araw na nakakaramdam siya ng pagkabagot o pagod, palagi niyang naalala ang lugar na ito. Dahil narito ang anino ni Hongjo, namimiss niya ito at nais niya itong makita. Iyan ang mga salitang nais sabihin ni Hujong sa kanyang ina upang maintindihan niya. Dito, si Hongjo ay dali-daling umuwi ng walang kamalayan at muntik na siyang maaksidente kung hindi dumating si Hujong sa tamang oras upang hilahin siya. Agad siyang sinaway ni Hujong, bakit ka tumatakbo ng ganito kabilis? Ako na lang ang pupunta sa iyo. Agad namang tinanong ni Hongjo, bakit hindi ka galit sa akin? Sumagot siya, dahil hindi ako galit, pagkatapos ay niyakap niya si Hongjo at humingi ng tawad. Ngunit pakiramdam ni Hongjo na siya ang dapat humingi ng tawad. Dapat ay galit ka at malungkot. Sa totoo lang, nang sabihin ko iyon, hindi dahil sa hindi ako nagtitiwala sa iyo, kundi sinisisi ko ang aking kawalan ng kapanatagan. Pagka-uwi, ayaw ni Hujong na bumalik sa kanyang kwarto at gusto niyang makasama si Hongjo sa kanyang kwarto. Pagkatapos, masaya silang nagluto at kumain ng noodles. Dito, sinabi ni Hongjo, ang galing mo talaga sa lahat ng bagay. Hindi ba dapat ay nasa lugar ka na mas nababagay sa iyo kaysa dito? Ayaw kong isuko mo ang mahahalagang bagay para sa akin. Sumagot si Hujong, hindi ako marunong maglaro, hindi rin ako marunong kumanta, at sinira ko rin ang lahat sa bar ni Sang Pin. Ngunit kapag kasama kita, natututunan ko ang mga bagay na hindi ko pa alam, at mayroon pa akong mga bagay na gustong gawin. Uuwi mula sa trabaho at magluluto ng noodles at kakain kasama ka, pupunta sa game room para manalo. Sunduin ka sa mga lugar na hindi mo pa napuntahan at makita kang nasasabik, panoorin ang cartoon film na ginawa mo sa sinehan, at marami pa akong gustong gawin kasama ka. Pagkatapos noon, ikinuwento ni Hujong kay Hongjo ang kwento ng kanyang pamilya. Ang dahilan kung bakit ayaw ng nanay ko sa Korea ay dahil sa tatay ko. Naghiwalay sila noong grade 11 ako. Nagtaksil siya sa ibang babae at hindi siya mapatawad ng nanay ko. Sobra siyang nasaktan kaya ayaw na niyang manatili sa Korea. Kinabukasan, pagbaba nila, nagkasalubong sila ng nanay ni Hujong. Walang imik na tumalikod ang ina at umalis. Pagkatapos noon, tahimik na sinundan ni Hongjo ang nanay ni Hujong. Pagkatapos ay humingi ng tawad si Hongjo sa kanya tungkol sa nangyari noong nakaraang araw, ngunit tinawag niya itong tinanay imbes na ina. Sinabi ni Hongjo na kung tiginang ki o titita ang itatawag niya, tila malayo ang relasyon nila na isang relasyon ng mga nagmamahal kay Hujong. Gusto ko talaga si Hujong at mamahalin ko rin ang nanay niya sa hinaharap. Pagkatapos ay nagpaalam si Hongjo sa kanya upang umalis. Kinabukasan, kusang nilapitan ng nanay ni Hujong si Hongjo. Nagpasya siyang bumalik sa Ephesus, ngunit may mahalagang bagay siyang kailangan talakayin kay Hongjo. Binigyan niya si Hongjo ng bank card na may malaking halaga ng pera. Umaasang gagamitin niya ito upang pumunta sa Ephesus, kasama si Hujong. Kasabay nito, inihayag din niya na siya at si Hujong ay magkakaroon ng isang mahabang labanan sa hinaharap dahil ginamit ni Hujong ang impormasyon sa loob ng kumpanya para sa kanyang sariling pamumuhunan. Nag-hire siya ng abogado at malapit ng kasuhan si Hujong sa korte na siyang dahilan din niya upang ibalik ang kanyang anak sa Ephesus. Ngayon, umaasa siyang susunod si Hongjo kay Hujong dahil kailangan ng bata ng kasama sa panahong ito upang maging mas malakas. Tinanong niya si Hongjo ng isang napakahirap na tanong, iniwan ni Hujong ang lahat ng magagandang bagay doon para piliin ka, kaya ba ninyong iwan ang mga bagay dito para kay Hujong? Pumunta si Hujong sa airport at sinabi niya sa kanyang ina na nakausap na niya si Hongjo, ngunit tila hindi pa nakakapagpasya si Hongjo. Kailangan nating magkita sa Amerika, at tila alam na ni Hujong ang sinabi ng kanyang ina kay Hongjo. Agad siyang tumakbo sa kwarto para hanapin si Hongjo, ngunit wala ito. Pagkatapos ay hinanap siya ni Hujong sa lahat ng dako, ngunit wala siyang nakita. Nang gabing iyon, tahimik na bumalik sa kanyang kwarto si Hongjo na puno ng kaguluhan.
Sa oras na iyon, tumawag si Hujong ngunit hindi siya pinansin ni Hongjo. Kinabukasan, mag-isa si Hongjo na nagpunta sa high school. Nagkataon naman na pagkatapos ay dumating din si Hujong nang hindi sinasadya. Dito, umaasa siyang sasama si Hongjo sa kanya sa Amerika. Bagaman alam niyang hindi ito magiging madali, hindi siya mabubuhay nang wala si Hongjo. Ganoon din siya, gusto niya si Hujong ngunit ang pag-alis sa lugar na ito ay isang bagay na hindi niya naisip kailanman, kaya't nakaya lang ni Hongjo na humingi ng tawad. Naiintindihan din ni Hujong ang mga iniisip ni Hongjo, ang mga bagay na gusto niya o ang mga bagay na gusto niyang gawin ay narito, kaya hindi siya nalulungkot nang tanggihan siya ni Hongjo na sumama sa kanya. Pagkatapos noon, ibinigay niya kay Hongjo ang librong Key Gift Pioneer Boy na naglalaman ng napakaraming alaala nilang dalawa. Bakit mo naman itinapon iyon ng ganoon? Nang makita niyang umiiyak si Hongjo, agad siyang inaliw na, babalik ako kaagad, babalik ako sa lugar kung saan ka nakatira. Sa panahong iyon, siguradong mahigpit kitang yayakapin. Sa mga sumunod na araw, nagkaroon sila ng masayang panahon bago umalis si Hujong. Ginawa nila ang mga bagay na hindi pa nila nagawa noon. Nang araw na iyon, ikinuwento ni Hongjo ang lahat sa kanyang matalik na kaibigan na si Heji. Sinaway siya ni Heji dahil balak niyang maghintay kahit hindi niya alam kung kailan babalik si Hujong. Pinayuhan ni Heji si Hongjo na sumama kay Hujong, ngunit hindi ito magagawa ni Hongjo dahil marami pa siyang kailangan gawin dito. Kaya't bumaling si Heji at pinuna si Hujong na isang masamang tao. Kung alam lang niya, bakit pa siya bumalik dito? Ngunit para kay Hongjo, masaya siya mula nang bumalik si Hujong dito. Ang bawat araw para sa kanya ay parang bakasyon. Palagi niyang inaasahan kung ano ang gagawin niya ngayon at kung ano ang mangyayari. Ang kanyang puso ay laging kumikilos mula nang bumalik si Hujong. Nang araw na iyon, nagdaos ng Christmas party ang grupo, lahat ay naroroon maliban kay Hongjo. Dahil dito, nawala ng ganang kumain si Hujong ng gabing iyon dahil abala si Hongjo sa trabaho sa kumpanya buong magdamag. Kinabukasan, inihanda ni Hujong ang lahat para bumalik sa lift. Sa oras na iyon, wala si Hongjo para ihatid siya dahil nasa trabaho pa rin ito sa opisina. Habang naghihintay si Hujong sa kanyang flight, tahimik na lumitaw ang pamilyar na anino ng isang babae. Nagulat siya nang makita si Hongjo at mas lalo siyang nagulat nang makita ang dala nitong maleta. Hindi siya dumating upang ihatid siya, kundi upang ipagpatuloy ang kanilang kwento ng pag-ibig kasama siya. Ang lahat ay tadhana para sa kanilang dalawa, mula pa sa sandaling unang beses silang nagkita, naramdaman na nila na sila ang para sa isa't isa. Para kay Hujong, si Hongjo ang kanyang unang pag-ibig, at para naman kay Hongjo, kahit hindi si Hujong ang kanyang pioneer boy, siya ang magiging tanging makakasama niya hanggang sa dulo ng kanilang paglalakbay. Dito nagtatapos ang pelikulang Serendipity Embrace at magkita-kita muli tayo sa susunod na mga video.